Nangyari na ang NBA draft na taon-taon si Andre Iguodala nakaabang kung sino ang merong magandang nanay. Siya kasi nagpasimula nun eh. Disclaimer din, habang ginagawa ko to nangyayari yung NBA draft. Kung may trade man, nasa dulo na ng episode na to. Kung hindi umabot, next episode na, may pasok eh. Basaan pa naman sa San Juan ngayon. So hindi ko napahabain, ang number 1 overall pick si AJ Dibonsa ng BYU. Siya naman talaga kasi yung consensus number 1 papasok ng draft. Ang kaagaw niya kasi si Darren Peterson. So saka ko nalang gawan din ng episode isa-isa yung mga player, sayang din eh. Inaasar pa online ng iba na nagdasal itong si Dibonsa na hindi mapili ng Wizards at mapunta sana sa number 2. Ang sunod kasing pipili ay Jazz. Mukha namang masaya si Dibonsa, nakangiti pa rin naman eh, dahil sa number 2 ang napili ng Utah Jazz si Darren Peterson. Na kahit sinabi na ng kampo niya na kung hindi siya mapipili sa number 1, mas okay nang maging number 3 dahil nga sa contract ng player na kasama niya sa agency. Bagay din naman si Peterson na mapunta sa Jazz dahil parehas silang nag-tank ngayong season. Si Peterson merong mga hindi nilarong game para bumaba yung ranking. Yung Jazz naman harap-harapang nagtatang sa NBA at napagmulta pa. Parang pilit din yung ngiti niya nung mapili. Parang smile for the camera na lang ang nangyari. Nang tinawagan din siya ng team bago tawagin mismo ni Commissioner yung pangalan, kitang parang hindi masaya si Peterson. Yung ibang player kasi kapag alam na nilang tatawagin sila, masaya at nagse-celebrate. Sa bagay, andun pala din sa Jazz si Ace Bailey. Sa number 3, pinili ng Memphis Grizzlies si Cameron Boozer. Diretso yung tatlo na napili sa draft. Wala na rin kasi naman si Triple J at nasa rebuilding process din. Wala siyang kaagaw sa position. Isa rin siya sa dating top prospect. Siya rin yung magiging face ng franchise ngayon ng Memphis dahil may report na iti-trade si Ja Morant. Ito pa yung masasabi mong legit na masayang mapili eh. Diretso agad ang ngiti. Dahil si Boozer ang iniintay din ni Andre Iguodala so far. Si Cameron Boozer din yung isa sa merong interesting story. Yung conspiracy theory kay Yao Ming sa kanya nangyari kasi hindi talaga siya pang basketball. Gagawin sana siyang spare parts ng kapatid niya. Ang number 4 sa Bulls, si Caleb Wilson na parang dire-diretso pa rin sa mock draft ngayon na. Sabi pa naman niya sa free draft interview gusto niya maging greatest ever kaya sa Bulls siya napunta. 6'10" high scoring big man na parang kaparehas lang din ang posisyon ni Matas Buzelis. Na ngayon magkakaroon ng batang twin tower ang Bulls dahil nga dito kay Caleb Wilson at kay Matas Buzelis. Sa Clippers naman pinili si Keaton Wagler bilang number 5. Umangat din siya sa ranking ng mock draft, dapat kasi papatak siya ng number 6 para sa Brooklyn. Yung stats naman kasi niya bagay din sa Clippers, 6'6" guard at shooting guard na may pagka-SGA. Triple-double machine din kung tawagin yung galawan. Kung magta-translate nga lang sa NBA, nasa 18 points, 5 rebounds, 5 assists, 1 steal, 44 and 39% si Wagler nung college. Sa number 6 naman si Michael Brown para sa Brooklyn Nets. Parang nakabuo ng trio yung Brooklyn na mayroong future draft picks na may dalawa pang high scoring player. Yung isa former all-star, yung isa naman former champion. Tapos dagdag pa ang isang point guard. Sila yung kakaibang team ngayon eh, nagre-rebuild, nagtatank, kaso nakakabuo ng malakasang team. Masaya naman yung fans ng Nets kasi nga si Michael Brown ang napili. Michael Brown or Michael Brown. Best point guard din naman kasi siya sa draft class. 6'5" na merong 18 points, 3 rebounds, almost 5 assists. Yan ang kailangan ng Nets yung namamasa na merong 41 and 34%. Sa number 7 naman, hindi ko malaman kung malas siya or swerte dahil umangat siya sa draft board at future na maglalaro sa finals kasunod ni Haliburton at De'Aaron Fox. Pinili kasi ng Sacramento si Darius Akoff Jr. Siya yung iniintay na bumaba ng number 9 kasi nga gustong makuha ng Dallas pero napunta ng Sacramento. 6'3" na multiple awardee nung college. Merong 23 points, 3 rebounds, 6 assists, 48 and 44%. Ito di umano yung iniintay na player ni Domantas, isang point guard. Kaso si Domantas posibleng ma-trade. Tinag din ng mga scout na gifted offensive point guard si Akoff Jr. Sa number 8 naman, pinili ng Atlanta Hawks si Kingston Fleming, isang point guard na tinatawag nilang next Derrick Rose. Bumaba siya sa draft board, dapat top 5 or top 7 siya. Pero mataas din naman, at least may pamalit ang Atlanta kay Trae Young. Sa number 9 naman, ang Dallas, kinuha nila si Morris Johnson, ang center forward
ng Michigan. Siya kasi yung part ng championship team ngayong taon. Ang coach kasi ng Dallas, dating coach din ng Michigan ngayon. Kaya pala sinabi ni Lenderberg na kunin siya. At anong gagawin ng Dallas sa kinuha nilang player ay marami silang big man ngayon. Dahil sa number 10 ang kinuha ng Bucks si Braden Burris na ito yung isa sa iniintay ng Dallas na makuha, another top point guard. Sakto pang may isang player na makukuha ang Bucks mula sa Miami at kinuha din nila isang big man. Nagkaroon tuloy ng twin tower yung Milwaukee Bucks tapos may dalawang point guard pa, yung isa rookie, yung isa naman gumagaling. Sa number 11 naman natupad din, napunta na si LeBron sa Golden State. Kaso nickname lang niya, si Dominican LeBron, si Axel Lenderberg. Saktong sentro ka ngayon sa Warriors at mukhang magagamit din naman. Siya kasi yung tinawag na NBA ready. Sa edad ba naman niya, ewan ko lang kung hindi pa siya ready nun. 24 years old na. Ito pa yung problema sa Golden State eh. Hindi daw nagkasundo si Joe Lacob at itong si Mike Dunleavy kung sinong pipiliin sa number 11. Dapat di umano ang pipiliin si Aday Mara imbes na si Dominican LeBron. Sa number 12, pinick up ng Thunder si Aday Mara, 7'3" center ng Michigan. 3 player sa NCAA champion ang nakuha sa lottery. Mukhang may pantapat lalo ang Thunder kay Wembanyama at may option din na i-decline ang kontrata ni Hartenstein. Sa number 13, ang pinili ng Miami si Nate Amen na ibibigay nila sa Milwaukee Bucks. Hindi masamang pick yung ginawa nila dahil dating top prospect siya. Number 4 sa ranking. May average pa na 16.6 rebounds, 2 assists, 40 and 33. Makakasama siya ni Kelly Ware. 6'10 din ang height at twin tower ng Bucks. Ito na yung part na mahirap na yung mga pangalan. Sa number 14, kinuha ng Hornets si Heinz Steinbach. Hindi ko sure kung tama yan pero galing siyang Germany, naging pro na, naglaro pa sa Washington, nag-average siya ng 18 points, almost 12 rebounds at siya ang leader sa NCAA sa rebounds. Meron pa siyang 57 and 34%. Mukhang may future yung Hornets. Sa number 15, Bulls ulit si Dalen Swain. Isang point guard galing Texas. High scorer din, 17.7 rebounds, 3 assists, 54 and 32%. Sa number 16, pinili ng Memphis si Bennett Steers, 6'4" point guard na high scorer na hindi ko masyado nasubaybayan. Sa number 17, Thunder, tinirade nila sa Memphis si Ibuka Okere na may average na 23 points, 4 rebounds, 3 assists, galing siyang Stanford. Sa number 18, Hornets ulit, galing TTU. Texas Tech pala yun. Si Christian Anderson, nag-average ng 18 points, 3 rebounds, 7 assists. Number 19 sa Raptors, pinili nila si Allen Graves. Tumaas kasi ang ranking niya. Ito yung kamukha ni Vinny Boatwright. Siya yung pipiliin sana ng San Antonio kaso napaaga. Kaya sa Spurs, sa number 20, ang pinili nila 6'10" forward mula Kentucky, si Jaden Quaintance. Isa din siya sa mga umangat dahil kailangan ng San Antonio ng isang big man. Nakalaro lang siya nung nakaraang season sa NCAA ng 4 games. Sophomore na siya na merong 5 points at 5 rebounds per game. Sa number 21 naman, Detroit. Kaso tinirade nila sa Memphis. Kanina pa tong Memphis palipat-lipat Saka ko na lang ayusin din. Malilit na ako sa opisina. Kinuha nila si Karim Lopez. Ito yung galing ng NBL. Kaso bumaba siya sa draft board. Dati kasi kasama siya sa top 15. Sa number 22, pinili ng Philadelphia si LaBaron Pilon, another player na bumaba ng draft board. Isa ulit point guard ang mapupunta sa Sixers. Sa number 23, Atlanta Hawks ulit. Ang kinuha naman nila, another big man na si Subi Ejiofor. Hindi ko sure kung tama bigkas ko dun pero nag-average siya sa Kansas ng 16.7 rebounds, 3 assists at parang loaded ngayon ng Atlanta. So mali pala ako kanina, hindi siya galing Kansas, galing pala siyang St. John. Sa number 24 naman, para sa Knicks si Cameron Carr, galing Baylor, third year player sa college na merong 19 points, 5 rebounds, 2 assists per game. Meron agad pandagdag na player ang Knicks. Pero si Cameron Carr kasi na-trade din agad dahil sa number 25 ang Lakers. Ang tindi talaga ng LA, kailangan nila big man ang pinili pogi, si Sergio De La Reyes. Agad naman nakabawi dun sa Rob Pelinka kasi tinrade niya sa Knicks, another point guard ang kapalit para sa Lakers, si Cameron Carr. Na parang nag-swap lang yung dalawang team ng pick. So hanggang dyan muna until number 25 at papasok muna yung tagapagbalita.